Alam nyo ba kung anong mga peste at sakit ang pwedeng tumama sa mga tanim nating kamatis? Ngayon, iisa-isain po natin mula po sa seeds hanggang sa pag-harvest kung ano ba yung mga challenges at problema na pwede natin ma-encounter sa pagtatanim ng kamatis. Coming up. Unahin po natin sa seeds. Kung nag-try na kayo magtanim ng kamatis tapos ayaw niyang tumubo, marami pong dahilan. Baka yung nabili ninyong kamatis ay expired na. I-check nyo po yung kanyang expiration. Baka lagpas na po yung date niya kaya ayaw tumubo. Pwede rin siyang nabuksan na tapos sumingaw or nainitan or nabasa kaya ayaw na pong tumubo. Kumbaga nasira na yung mga seeds natin. Kasi pag nabuksan na po itong mga packaging na to, bumababa na yung kanyang germination rate. Kung itong germination rate nito ay 98%, pagka nabuksan na natin at na-expose na siya sa hangin at sa init, mababa po yung kanyang germination. Yan po yung isang dahilan. Then baka yung tinanim natin kamatis ay galing po sa ibang bansa, imported. Baka magkaiba sila ng climate kaya ayaw rin pong tumubo. Baka yung pinagkunan ninyo ng pantanim ay galing po sa bunga. Kung kumuha kayo sa bunga tapos hybrid yung kamatis, posible pong hindi tumubo or tumubo man siya, posibleng iba na po yung bunga niya, mas maliliit, iba na yung itsura, mas konti yung bunga, kasi po hybrid yung nakuna natin. Isang dahilan din po, baka yung mga pinupunla natin ay kinakain po ng mga ibon, ng mga snails, pagka tubo nila. Kaya ang ginagawa po namin ngayon, nagpupunla kami sa netbag, tapos nakahang na, dahil marami pong mga snails at slugs dito sa bakuran namin, kinakain po yung mga punla. Ang ginagawa po namin, binubudbud lang namin yung mga buto ng kamatis, tapos tinatakpan po namin ng paper bag, then dinidiligan na namin siya. Hindi namin hinahayaan na matuyo po yung lupa, pati itong paper bag. Pagka natuyo na siya sa tanghali, didiligan namin, then sa hapon pag natuyo ulit, didiligan naman siya ulit. Tapos maliban dyan sa mga snails at slugs, isa pang kumakain dito sa mga seedlings, yung mga bagong tubo, ay yung mga ibon. Kung makakapaglagay pa tayo ng net, mas maganda para hindi niya tukain. Kasi yung mga bagong sprout po na seeds, yun po yung madalas tinutuka ng mga ibon, lalo na po yung mga maya. Kung tumubo na po yung inyong mga punla at medyo malalaki na, ang susunod natin gagawin ay thinning, yung pagbabawas natin ng bilang ng mga punla. Kasi pagka dikit-dikit yan sila, ang tendency po nun, payat yung mga seedlings natin kasi masikip po yun, hindi sila makapagpapalago. Etong nakaraan, etong mga kamatis na to, 6 na piraso. Ang ginawa ko po, binunot ko yung iba, tinransplant ko na, nagtira ako ng 2. Ngayon, ang bilis po nilang lumaki. So yan po yung isang dahilan din na nakakapigil sa growth ng ating kamatis. Pagka dikit-dikit po sila. So kailangan bawasan natin. Kung payat yung ibang seedlings, isacrifice nyo na, guntingin nyo na at bunutin para makapagpalago yung ibang mga seedlings. Sa stage na to, nangangailangan yung ating tanim ng mataas sa nitrogen. Yung iba po gumagamit ng commercial fertilizer, yung urea, para i-boost po yung growth. Pero kung kayo po ay nagko-commercial, konting ingat lang po. Pag napadami kasi yung apply natin ng urea o ng 4600, pwede po niyang tunawin yung ating tanim. Kaya kailangan malayo dun sa puno at sakto lang po yung dami. Kasi pwede niyang mapatay yung tanim nating kamatis. Sa mga nag-organic naman, pwede po yung fermented plant juice tsaka yung fish amino acid. Kung swamp fertilizer yung nagawa natin, pwede rin. Maganda po yun kasi halos kompleto na po siya ng nutrients. Yun po yung gamitin natin pandilig. Then, pag transplant nyo po, mas maganda itanim natin siya ng pahiga or mas malalim para mas marami po yung katawan ng kamatis na nakalubog sa lupa. Papakita ko po sa inyo. Ito, nakalubog yan sa lupa. Oh. Yan, may mga ugat pong tumutubo. Ito. Yan. Tinutubuan siya ng ugat kung nakalubog po siya sa lupa. Ayun o. Yan. So kung mas marami yung kanyang ugat, mas effective sa halaman sumipsip ng tubig tsaka nutrients dun sa kanyang pinagtataniman. Then habang lumalaki po yung ating kamatis, mapapansin niyo yung mga dahon po sa lower part. So yan po yung madalas tinatamaan ng fungus. Kasi pagka umuulan or nagdidilig po tayo, tumatalsik po yung lupa, tumatama dun sa dahon kaya nasisira. Kung makikita po natin, meron na siyang ibang kulay dun sa dahon. Ganon din po dito sa isa, sa nakatanim sa ground. So, ang gagawin lang po natin dyan, para hindi kumalat yung fungus, kailangan po natin siyang alisin. Pwede nyo po siyang guntingin or kamay na lang. Then, wag na wag nyo po siyang ikakalat.
Kasi kung fungus po ito, madali siyang kumalat dun sa inyong garden. Kailangan po natin siya ibaon sa lupa or sunugin para hindi kumalat. Maliban po sa fungus, meron din po tayong tinatawag na bacterial wilt. Ang cause naman nun ay bacteria. Ang pinakasolusyon po natin doon, paramihin natin yung good bacteria dun sa lupa para hindi siya tamaan ng bacterial wilt. Etong bacterial wilt, ang bilis po nito pumatay ng tanim. Kung ngayon healthy yung inyong tanim, kinabukasan pwede niya po yan lantain. Pag napansin nyo na buong tanim yung nalanta, posibleng bacterial wilt po yung tumama. Then, i-check nyo rin yung inyong tanim. Pag marami po kayong napansin na mga langgam na umiikot-ikot po dyan sa inyong tanim, i-check nyo na po yung mga talbos. Malamang meron po yung aphids. No? Tignan nyo po agad. Pag yung mga talbos ay nagkukulubot na, sigurado po yan merong aphids sa ilalim. Kailangan po maagapan natin. Kasi itong aphids, sinisip-sip po nila yung sap, yung katas doon sa dahon. Tapos nagdudulot po yun sa pagkabansot ng tanim at napipigilan din po nito yung pagbubunga ng ating tanim. So kailangan makontrol natin sila. Kontrolin natin yung mga langgam sa pamamagitan po ng pag-spray ng 100 ml na white vinegar na merong 5 to 10 drops ng dishwashing liquid. Tapos para naman po sa aphids, pwede tayo mag-spray ng Oriental Herbal Nutrients 2 para hindi po dumami yung aphids. Kasi magkatandim po yung dalawa na yan, yung langgam tsaka yung aphids. So habang kumakain yung aphids dito sa dahon, binabantayan sila ng langgam para hindi sila kainin ng mga predator ng aphids. Tapos yung aphids naman nagpuproduce siya ng honeydew na pagkain naman po ng langgam. So nagtutulungan silang dalawa. Pag may nakita na po kayong bulaklak, unang bulaklak, mas maganda po alisin muna natin siya para mag-concentrate muna siya dun sa pagpapalago para mas tumibay at humaba yung buhay ng ating tanim. Kasi pag hinayaan po natin yung unang bulaklak na mabuo bilang bunga, hihinto na po siya sa pagpapalago kasi magsisimula na siya mag-produce ng bulaklak at bunga. Then pag napansin natin marami na yung mga bulaklak sa ating tanim, nasa flowering and fruiting stage na siya. Kailangan niya na po ng mataas sa potassium para dumami yung bulaklak at dumami po yung kanyang bunga. Kung madalas po hindi nabubuo yung bunga, marami pong dahilan. Posibleng nababasa ng ulan or pag nagdidilig tayo, nababasa yung mga bulaklak kaya nasisira. So iwasan po natin magdilig ng hose. Maganda po kung magdidilig tayo dun lang mismo sa kanyang pinagtataniman. Wag po natin tatamaan yung tanim kasi yung mga bagong sibol na bulaklak, pwede po yan masira pagka nabasa ng tubig. Then yung iba pang dahilan, pwedeng kulang siya sa nutrients, particularly po yung calcium, kaya madaling mapitas yung mga bulaklak tsaka yung bunga, madaling mahulog. Mag-apply lang po tayo ng calcium-rich fertilizer. Tapos meron din pong pagkasira sa mga bunga, yung tinatawag nating blossom end rot, para siyang may mga paso ng sigarilyo. Ang cause po niyan ay calcium deficiency din. Kulang siya sa calcium kaya nagkakaroon po ng sira yung mga bunga. So mag-apply lang kayo ng calcium phosphate para masolusyonan yung ganong klaseng problema. Kung maglalagay kayo ng eggshell tapos tinamaan na siya ng blossom end rot, hindi po siya agarang mabibigyan ng solusyon kasi yung balat po ng itlog ay slow release fertilizer. Mas mainam po na gamitin yung calcium phosphate. Kung napansin nyo po yung inyong kamatis, parang ganito yung dahon, naninilaw tapos may mga linya na kulay green, baka meron siyang iron chlorosis. Kulang po siya sa iron or mataas po yung pH level, masyadong alkaline yung inyong lupa. So gagawin po natin doon, pababain natin yung alkalinity ng lupa. Para bumaba yung alkaline level ng lupa, pwede tayong mag-apply ng sulfur. Pwede yung Epsom salt, magnesium sulfate, kasi yun merong sulfur. Sa pagpapalaki naman po ng bunga, depende po yan sa variety. Kung yung variety po ng tinanim natin kamatis, malalaki. Kung gusto nyo po yung palakihin, kunti lang po yung ipagpapatuloy natin na bunga. Alisin nyo po yung ibang mga bunga. Tapos magpupruning tayo ng mga suckers, ito, para lahat ng nutrients mapunta dun sa iilang piraso at lumaki yung mga bunga ng kamatis. Pero dito, sa tanim ko, ito po cherry. So hinahayaan ko lang na magsanga siya na magsanga, magbunga na magbunga kasi pare-parehas lang din po yung laki ng bunga ng cherry tomato. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po.
Happy farming!